Yan yung tingin ko. Puncher lang ata. Ba't yun? Sabi niya may puncher, dinukot daw yun. So, ito. Ayan, simulan natin to. Kasama ko po ang asawa ko. Hindi ko alam, bigla akong bumagsak. At ako po ay nadala sa ospital ng walang malay. Ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon. Pero hindi po ako pumayag na hindi pumunta dito sapagkat napakahalaga po na masabi ko po itong sa inyong lahat. Una, hinihingi ko po ang... Actually, ito, syempre, Tatay Diggs and Gibbs yan si Bato. Yeah. Alam naman natin nakaside siya. Pero ang ano ko kasi dito, hindi ako magpo-focus doon sa kung totoo, hindi yung dokumento. Magpo-focus ako kung how they conduct the investigation. Dito ako magpo-focus kasi meron silang agenda at hand. Tingnan nyo kung paano nila i-handle yung resource person nila. Which is yun yung lagi natin pinupuna kay Senator Rapi Tulfo. In this time, this is not about Senator Rapi Tulfo. This is about the other senators on how they handle this in aid of legislation thing. Di ba? Number one ba yun? Tingnan mo, kahit si Robin pa lang, sa opening statement niya pa lang, tingnan nyo. Tenga Oh. at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabahong to ay ginagalang. Pero anong kinalaman nun sa PDEA leaks yan? Supposed to be nga wala dapat din si Maricel. Eh. Hindi naman yun yung punto dyan, yung si Maricel. Hindi ko talaga maintindihan bakit si Madam Maricel is nandiyan pa. Para patunayan niya na hindi totoo yung dokumento or something. Hindi naman siya kailangan dyan eh. Nita J, shoutout sa'yo. May hapon laughing Tulfo. Iinit ulo mo sa investigasyon nila, sir. Yun nga eh. Parang naiinis ka na natatawa. Pakinggan niyo si Binoy. Pakinggan yung number 1 senator natin. Lang namin. Yeah. Kapag sinasabi ng ibang tao, racket, umaracket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan, hindi racket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porket artista. Ano bang pinagsasabi nito? Ano bang kinalaman dyan? Civic type person at siya. Mas mahal niya trabaho niya sa artista, nag-acting lang siya sa Senado. Hanggang ngayon, nag-acting pa rin nata siya. Marinig, bakit hindi si Tulfo ang topic yun? Susubong kita kay attorney, bumaliktad ka na. Ganitong oras ka ba nagla-live, Marinig? Usually ganitong oras, I am rin. Dapat may yellow sa tabi mo, Marinig, just in case. Gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang Oo, tama. Sinumpi na ni Senator Bato si Maricel. Pero anong point? Bakit nila sinumpi na si Maricel Soriano? Anong kinalaman ni Maricel Soriano dyan? Kasi yung issue at hand, yung pinag-uusapan nila dyan, is yung PDEA leaks. Diba? Yung nag-leak, yung dokumento na yun, kung meron man or wala. Yun yung tinatanong dyan eh. Anong kinalaman ng content ng dokumento na yan? Di ba? O, tuloy. kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Paano hindi kayo madadamay ng mga artista? Kasi minsan kayo nag-i-endorse ng mga politiko. Kayo mismo na artista, naging politiko. Ito talaga na ito. Gusto yata alamin ko sa kanya yung kondo. Pwede naman siya humingi sa Rockwell ng kaso di siya daw binigyan dahil sa privacy. Pero nagsabi yung taga-privacy center ng Pilipinas na warranted yung pangalan ng may-ari ng kondo doon sa Rockwell. Pwede niyang pwede nilang hingin yon. Papogi lang siya kay Maria.
Posible. Pag natapos mo yung Senate hearing na yan, buong araw kang bad trip dahil walang kakwenta-kwenta pinag-usapan ng dalawang Yun nga, 10:30 PM dito sa Dubai, now lang naka-LS lagi akong team replay. Alos pares tayo ng oras dito. Pumunta talaga siya sa artista, hindi sa senador. Yun nga artista nga yung pinag-uusapan niya. Katulad po ng ganap na ito, Oo. naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang eh. Pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat sibuyas dito. Oo. Meron akong kilalang katropa mo. Medyo manipis yung balat. Pero tama naman si Binoy. Hindi ka pwede maging balat sibuyas kung nasa politika ka. Hindi ka pwedeng basta-basta magkakaso pagka inano ka. Umiiyak ka bigla eh. Di ba? Mga artista mismo na involved sarili nila sa politics. Yes. Isa na naman na walang kwentang hearing yan na. Tignan mo kung gaano ka walang kwenta. Maybe they wanted to confirm if the stated address belongs to Maricel. Parang front lang yung leak pero they wanted to know talaga kung totoo yung document. Pero how can the presence of Maricel prove that the document is legit or not? Paano? 'Di ba? Yun yung inaano ko eh. Ay, ayoko na magbayad. Talay. Pero yung artista na maiipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento. At saka ang pinagtataka ko, what are the odds sa dami ng artista, bakit si Maricel? Hindi nyo ba natanong yan? Sa dami-daming pwedeng maging artista, bakit hindi si Joyce Jimenez? Bakit hindi si Patricia Javier? Bakit hindi si Maui Taylor? Bakit hindi si... Sino pa ba? Bakit si Maricel? May ano ka ba? May idea ba kayo kung bakit si Maricel? Sa dami-daming pwedeng bakit si Maricel? Tong si Robin parang ako lang mukhang lang yung di ba? Yan yung sinasabi ko. What the hell is he talking about? Iba talaga mahilig mo marinig Hindi naman. Lee, shoutout siya. Pag binuhay mo si Sen Miriam, baka gustuin niyo na lang madins ulit pag ganito abutan. Sigurado. Si Alec Bobig pa. Yan. Hindi ka... Yun yung tanong legit na tanong yun sino pa ba yung dito yung Parker, sino ba yung Parker? Di ba yung Parker diyan kalimutan ko yung Parker. Jessica Parker ba yun? Bakit si Maricel? Kung kasi nga si Maria yung may-ari ng kondo kung saan daw nag-hit ng shops. Bakit nga sa dami-dami ng artista, bakit si Maricel? Di ba? Let's say, hindi totoo yun. Hindi totoo yung ano na yun. So, nag-random lang yung itong kalbo na to na PDEA agent. Namili lang siya sa listahan ng mga artista. Vilma, Maricel, Sharon, Nora Honor, Maricel. JC Parker, yan. May kondo kasi si Maricel sa Rockwell. Ang tanong paano nalaman ni Kalbo yun? May nag-surface na news before na nagda-drugs talaga si Maricel. Yan yung tinanong din naman dito and parang dininay din naman ni Miss Maricel Soriano. Ano tanong mo po? Bakit kay si Maricel? Kasi siya ang pinakasikat sa lahat, Diamond ba? Akala ko yung superstar si Nora Honor. Di ba? Yung natanong ko lang naman, close ba si Yun din, di ko alam. Wala akong idea kung close si Maricel at saka si PBBM. I don't have any idea. Kasi nagtataka ako bakit si Maricel. Sa dami-daming mga kung let's say gawa-gawa lang tong kwento ng kalbong PDEA na to, bakit si Maricel? So tuloy natin. Alam niyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan
Sigurado, sa panahon ba ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala bang artista na nasangkot sa drugs? Parang alam ko marami mga flip-top artists, may mga artista, di ba? Anong pinagsasabi nito? Ex ni Maricel yung kapatid ni First Lady. So, siguro ito yung pwedeng maging connection. Ito, pwede ito. Pangs Not Dead, shoutout sa'yo. Di sila close ni Maricel kasi si Maricel sinuporta niya si Lenny nung nakaraang eleksyon. Nakita mo bang reaction ni PBM doon sa tanong? Oo, natawa nga siya. Natawa nga siya. Exception ng artista, bobo mo talaga, Robin Nilaglago. Meron nga mga nasangkot, lumipat sa Viva Max. Meron. Kagagawa ng dalawang katulong yan, mga rin ang alam ko, may interview sa Made na gumamit si Maricel. Yun nga, sabi ni Maricel, ninakawan daw naman siya. So, tuloy natin to si number 1 senator. Ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakataong ngayon, isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito racket. Imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. Huwag naman. I-save naman ninyo yung mga artista, hindi naman yan laruan. Anong kinalaman nung sa PDLX number 1 senator? Yung problema dyan is about dun sa dokumento, kung totoo ba yun o hindi, or kung sino nag-leak ng ano. Anong ko takita nito? Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. Tapos ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Tao din yun, tao din kami. Ano naman kinalaman doon yung inaano niyan, yung tatay ni Jano Gibbs. Si Jano Gibbs, yung namatay, yung nag-suicide. Hindi ko na babanggit yun, malilimited na naman to. Yung yung, di ba, na pumunta doon, tapos pinost pa nila yun sa social. Ito yung sinasabi niya Ito yung sinasabi niya. So anong kinalaman na yan? Oo, yan. Sana po. Konting, kahit sabi nga ni FPJ, kahit konting pagtingin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Senator. Kahit sa Australian interviewer siya, sinita siya when asked about the ill-gotten wealth. What's funny with my question? Not admittance nor denial, just laugh instead. Yan na naman kasi yung even di ba nung may mga akusasyon before pa siya naging presidente, hindi naman kasi mahilig si BBM sa mga ganyan, mag-react sa mga ganyan. Parang may pagkasara Duterte din naman yan ng style niya dati, di ba? Kaya wala masyado siyang issue na inaano sa kanya. Kasi hindi naman siya sumasagot, hindi siya pumapatol sa mga issue. So, it's walang pinagkaiba yon hanggang naging presidente siya. Ganun lang naman talaga yung style niya hindi niya papansinin, hindi niya i-admit, hindi niya i-deny. Parang lang, dead makiber lang. So, ganun lang talaga. Joke time, gago. Ang tanong ko lang kay Robin dyan, anong connect? Yan nga din yung tanong ko. Kaya sa title ko dyan, Senate probe ba to o Senate clown? Di ba? Tuloy. Thank you, Your Honor, Senator Robinson Padilla. By the way, Ito, pakinggan nyo to. Medyo maganda to. I have no intention to aggravate your medical condition by inviting you here. I received an information that you would like to attend via